guys! So ayan, welcome back to my channel. So kumusta naman po kayo? So ayan guys, tignan natin kung ano ba ang inyong love reading. Kanino bang energy yung masasagap natin. Pero bago tayo guys mag-start, gusto ko lang po kayo guys pasalamatan sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading, sa ating love reading, collective reading. Ayan, maraming salamat po, okay? So yun guys, sa mga nagtatanong po pala kung paano po magpa-private reading, ay iwan ko na lang po yan guys sa ating pong description box below. Okay, nandiyan po yung link. Tingnan natin guys, energy mo. Okay, ito muna, sige. Overall energy. Overall energy. Kanina po itong love reading, spirit guide. Ano po yung sitwasyon? Addiction. Stab in the back. Paulit-ulit guys na panloloko. Yan yung nararamdaman ko dito. I think yung iba sa inyo, lumiliit yung mundo mo. Okay? Nandun ka sa point na napaka-selfish ng person mo. Lumiliit yung mundo mo dahil sa mga ginagawa niya na pasakit. Hindi mo na nakikilala yung sarili mo guys. Nandun ka na sa point na parang kinontrol niya yung mga decision mo sa buhay. Sinunod mo siya. Siya na yung nag-decide sa mga, sa mga gusto mong mangyari sa buhay. Okay, pero parang nandun pa rin sa point na sinaktan ka pa rin niya. Nasaktan ka pa rin. Ang gusto mo lang naman maging masaya. Pero talagang, lagi mo siya guys nahuhuli na merong iba. Yan, may mga nakakausap. Okay, and I think may mga ebidensya ka rin. So, I think, sa mga nasasagap natin, hanggang kailan ka magtitiis dito sa ganitong klase ng relasyon. Hindi na to guys worth it kasi ginagawa na lang ng person mo yung gusto niyang gawin at hindi mo na nakikita na pinahalagahan ka pa niya para bang ano pang purpose mo. Okay? Ano pa ba yung role mo sa buhay niya? Okay? Napapatanong ka siguro dito, minahal ka ba talaga ng person mo? Sige, tignan natin. Minahal ka ba talaga ng person mo? Minahal ka ba talaga ng person mo? Healing heart. Girl talk. Kung makikita nyo guys yung person mo, yes, minahal ka naman niya. Kaso, nung una lang, mararamdaman mo na parang habang tumatagal yung relasyon nyo guys, parang unti-unti nang nagbabago, hindi na siya yung taong nakilala mo nung day one pa lang, no? Nung nakakausap mo pa lang siya, nung sinagot mo na siya guys, hindi na siya yun eh. Pwedeng naiisip mo na dito guys na parang gusto mo na lang bumalik sa nakaraan. Okay? Yung nasa talking stage pa lang kayo. Kinikilala nyo pa lang ang isa't isa. Ngayon kasi guys, gusto mo na maging malaya eh. Pero hindi mo magawa kasi nga lumiit yung mundo mo eh. Pwede nyo iba sa inyo no naging asawa mo to. Kung asawa mo to guys, doon na siya nagbago. Okay? Nakakalungkot yung energy mo kasi kinakaya mo talaga to guys. Sinasabi nga rito, kailan ka magigising? Marami na ako nakakitang red flag dito guys. So, tingnan pa natin. Energy ng person mo ngayon. So, yan guys yung sitwasyon nyo sa past. Tingnan naman natin ngayon. Current situation. Energy ng person mo ngayon. Energy ni person. Spirit guide. Oops. Kung makikita nyo guys, 2 of air. Energy ni person mo. Hindi siya makapag-balance. Ngayon guys, nakakita ko hirap na hirap siya sa buhay. Yung ina-expect niya guys, hindi nangyayari. Kahit naka-reversion, ganun pa rin yun guys. Okay? Parang lalo pa nga siya nababaon eh. Kahit naka-reverse to, lalo siya guys nababaon sa sitwasyon na talagang wala talaga siyang ibang choice. Okay, kung naka-reverse to guys, wala siyang magiging choice dito. Lalo siyang na-out of balance. Pero kung nakaganito yan guys, may choice siya, no? Kaya niyang umalis sa sitwasyon niya ngayon kung nasan siya. Kung hirap na hirap yung pamumuhay niya, kaya niyang alisan. Pero nabubulag-bulagan siya. Dito guys, kung ito naka-reverse, wala na talaga siya guys. Option. Kung titiisin yung sitwasyon niya. Pero dito guys, kasi nakikita ko, nakalubog siya sa sitwasyon. Grabe pinagdadaanan yan ngayon ni person. Tignan natin.
So, yan, earth, 2 of earth, what I mean, 2 of air. So, malakas ang energy ng mga air sign. Aquarius, Gemini, and Libra. Hindi siya makapag-decide eh. Tignan natin. Energy ni person. Meron tayong 10 of earth, Capricorn, Taurus, and Virgo. Sa nakikita ko rito guys, parang yung person mo, nandun siya sa isang lugar na matao. Parang ang hirap ng buhay niya ngayon. Parang squatter yun na sense ko rito. Or pwede malapit siya sa ganung area. Parang isang kahig, isang tuka siya ngayon. Okay, grabe yung pinagdadaanan niya. Okay, pwedeng may mga tumutulong lang sa kanya, mga kamag-anak, anak, pamilya, kaibigan, ayan. So, tignan pa natin. Energy ni person. Oops. Meron tayong the moon. But in reverse. Ito kasi guys, marami siyang tinago. Maloko, nagipilyo, pero naka-reverse po siya. Hindi kanya maloko eh. Nalalaman mo talaga. Nahuhuli mo talaga kasi hindi niya guys kaya magsinungaling. Okay? Ganon yung nakikita ko rito. Tignan pa natin. May nakita ko mga Virgo rito. Pwedeng Virgo tong person mo. Meron tayong page of fire in reverse. Ito kasi guys, Ace of Wands. Pero, what I mean, page of wands, pero naka-reverse po siya, no? Hindi siya makalis sa sitwasyon mo, sa sitwasyon niya talaga. Kumbaga, parang nakastuck po si person. Ayan, malakas ang energy ng mga fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Meron tayong Emperor. Kinokontrol si person mo. Para siyang napapaikot dito, guys. Wala siyang magawa. Para siyang nagayuma na hindi ko maintindihan. Something na ganon. 6 of air eh. Parang nakakulong talaga si person mo. Emperor pa yung energy guys. Para siyang nagawan. Okay? Para siyang namamanipula. Magaling magmanipula yung person na kadil niya ngayon. Ayan. Or pwedeng after makuha na itong person na to, nakadil niya ngayon, lahat ng meron siya guys. Parang eto na. Walang-wala siya ngayon, maski pera. Kasi humihingi na lang siya ng tulong sa ibang tao. Okay? Yung iba sa inyo guys, kung kasama niya pa to, parang hindi ka rin niya guys maiwan eh. Parang gusto niya sabay kayo. Gusto niya dalawa kayo sa buhay niya. O pwedeng gusto niya antayin mo siya. Diba? Ginagawa niya guys na parang manhid ka. Empress yung energy mo eh. Kung emperor siya, empress ka naman. So, parehas po kayo nagpapataasan ng pride. Okay, may mga water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio. Tignan pa natin guys. Energy mo naman. Okay. Energy mo naman. Oops. Meron tayong 3 of water. So, nag-e-enjoy ka kasama yung mga friends, naglilibang ka. I think naka-move on ka na talaga. Sobrang relax na relax ka. Ayan no, 3 of water. May celebration na nangyayari dito guys. Kumbaga, masaya ka ng single ka. Masaya ka ng nag-iisa. Masaya ka ng kung ano man yung meron ka ngayon. Okay? Kung mapapansin mo yung reading natin sa past mo, sobrang lugmok ka, sobrang hindi ka makalis sa sitwasyon, kabaligtaran ngayon na nangyayari sa person mo. Siya naman guys yung dumadanas ng matinding kahirapan. Kung saan kanyang sitwasyon iniwan, siya naman ang nalalagay doon. Totoo pala talaga guys yung sinabi niya. No? Sabi dun sa quotes, na kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ilalagay ka rin ng panahon doon sa sitwasyon na yun para maramdaman mo kung gaano kasakit yung ginawa mo sa kapwa mo. So, I think ganun yung nangyayari sa person mo. Kung dumanas ka ng matinding sakit, paghihirap sa taong to guys, triple nangyayari sa kanya ngayon. So, hindi ko siya masabing karma, pero talagang karma yung nangyayari sa kanya ngayon. Okay, so tingnan natin. Masaya ang energy mo. Ay no, 3 of water eh.
So, meron tayong water sign dito, Cancer, Pisces, and Scorpio. Tingnan pa natin. Meron tayong Four of Earth. Ayan, no? Alam mo, nakakapag-provide ka pa sa family mo, nabibilang mo sila ng mga pangangailangan na gusto nila. May Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. Ayan, no? May stability sa side mo, no? Nagkakaroon ng magandang bunga lahat ng mga paghihirap mo. Pwede may tumutulong din sa'yo. Okay, ayan, no? May person ka na rin dito, guys, na ibibigay may pangangailangan ng mga anak mo. The Chariot, nakikita ko, guys, napakabilis ng blessing na dumating sa inyo, guys. Napakabilis ng mga opportunity na dumarating sa inyo. Kung ikaw naman ay nandun pa sa sitwasyon na binasa natin kanina, nung una pa lang ng reading natin, maaaring ito na mangyari sa'yo sa future. Malalampasan mo yan, kailangan mo lang matutunan na umalis niya sa sitwasyon. Okay, so tingnan natin. Oops. Ayan, no, merong isang tao rito, guys, na handang ituring ka na prinsesa, prinsipe, binavalue, pinapahalagahan. Napaka-responsible ng taong yan, guys. The Emperor, guys, wow, nakakatuwa, guys, kasi kung nag-aantay ka, or kung hindi ka naman nag-aantay, guys, kusang darating sa'yo, yung tamang tao para sa'yo. Okay? So, tingnan natin. Oops. Meron tayong Seven of Earth. Meron tayong King of Air. Napakaganda naman. So, alam nyo, guys, nakikita ko na itong taong to, hindi mo na rin siya gustong balikan. Pwedeng gusto mo na lang malaman talaga kung ano yung nangyayari sa kanya. Pwedeng matagal na kasi yung nangyari. Eto, guys, kung wala naman naging third party, kung nagkaroon siya ng iba, hindi nag-work yung relationship doon. Kasi, parang maloko talaga yung person mo. Babaero, lalakero, paulit-ulit na ginagawa niya yun sa'yo. Paulit-ulit na binasura niya yung ano mo, yung puso mo. Hindi niya pinahalagahan yung pamilya niyo, guys. Napaka-worst, no? Ngayon, guys, bumabalik sa kanya yon. Triple pa. May nakikita ko dito, guys, na person na kasama mo ngayon or paparating sa'yo, guys, na talagang mahal na mahal ka ngayon. Napaka-positibo ng energy mo. Nagiging magaan ang lahat ng bagay na meron ka ngayon. Nabibili mo yung mga bagay na gusto mo. Napakaganda, guys. Matuto ka lang, guys, maging grateful, no? Matuto ka lang na magpasalamat sa mga bagay na meron ka. Kasi yun, guys, yung nakikita ko rito. Oo, kailangan mo lang maging grateful. Kasi nakikita ko, guys, ito sa future possible na hindi mo na to gano mararamdaman. Kasi yung excitement wala na doon. Parang bumalik ka na naman sa energy na na-frustrate ka. Okay? So, ayan, guys, enjoy mo lang yung mga bagay na meron ka. Tingnan pa natin. Meron tayong Justice. May kasalan ako nakikita rito, guys. King of Earth. Ayan. Yung iba sa inyo, guys, na mga single mom, single dad, single parents, alam mo, merong isang tao rito na darating sa buhay mo na ituturing na pamilya at tunay na anak yung mga anak mo. Kasi, Justice papeles, I think ready siya or handa siya na pakasalan ka. Okay? Nine of Fire pa, stability. So, I think, hindi lang maganda yung stability. Hindi lang maganda yung pera mo. Nagiging maganda rin yung daloy ng buhay pag-ibig mo. Okay? Kung ikaw naman, guys, ay single, wala ka namang mga anak, paano? Nakikita ko na itong taong paparating sa inyo, sobrang napaka-responsible. Ayan, parang mahilig pa sa pusa to. Okay? So, tingnan natin, guys, ang inyong love advice. Meron po tayong passion. Alam mo, parang nakikita ko yung energy ng past person mo. Babalik sa'yo. Gusto niyang mag-usap kayo rito. Nasa iyo na lang talaga yan kung kakausapin mo yan. Tingnan natin. Keep an open mind. Ayan, pinagtatanong kanya nga sa mga tao na malalapit sa inyo, sa mga kaibigan mo, tinatanong niya, talaga, ang ganda naman ng buhay niya na ngayon. Kumusta na siya ngayon? Parang nadadown siya ngayon sa sarili niya na talagang hindi siya makapaniwala na naabot mo yung mga pangarap mo, na nakuha mo yung mga bagay na meron ka ngayon. Or makukuha mo pa lang. Mga ganon. Pay attention to the red flags. Once na once na dumating daw sa point na yon na nandyan na si person, nakikipag-usap ulit, guys, iti-take advantage ka niyan, guys, kasi red flag pa rin yan. Okay, so tingnan natin, guys, ang inyong mensahe. Okay.
Mensahe ng person na nasa isip mo ngayon. Si past person siguro to. Sige, natin. Mensahe sa'yo ni past person. I wish I had treated you better. Di ba? Kakasabi ko lang sa inyo guys, hindi kanya trinato ng tama. Ngayon, iniisip niya, no, na bakit hindi kanya tinreat ng maayos. Okay? Hindi talaga maganda guys. Ayun, no, iniisip niya nga rin dito eh. Dapat pinahalagahan ka niya. Sobra yung panghihinayang nito. Okay? We both know I'm not the one for you. Kasi nakikita niya na masaya ka na ngayon sa bago mo. Kaya tinatanggap niya na. Tinatanggap niya na ito na yung kapalaran yung dalawa. Last message ni past person sa'yo. Mensahe ni past person sa'yo. I can't stop thinking about you. Hindi pa rin talaga to guys makapaniwala. Ay no. I replay our conversation over and over. So, binabasa niya pa rin yung mga convo nyo guys. Parang di siya makapaniwala na talagang nag-end pala talaga kayo na. Okay, tignan naman natin mensahe sa inyo ni new person. Ayan. You speak to me through music. Maganda siguro boses nyo, guys. Mensahe sa inyo ni new person. I want you. Gusto ka talaga nitong taong to. No matter what. New person. I hope that you can forgive me one day. Siguro, guys, itong si new person, nanghihinayang siya na hindi niya na ibibigay yung mga gusto mo rin, no? Kaya siguro sinasabi niya dito na sana mapatawad mo siya na hindi niya maibigay o hindi niya ma-provide yung mga pangangailangan mo. Kaya nakikita ko nga dito guys yung pagsusumikap niya. Kagaya na sabi ko kanina, napaka-responsible nito. Tignan natin. Last message ni new person. Meron tayong, I want to feel that way again. Parang magkalayo kayo. O, parang sa malayo si person. Oo. I want to be more than friends. Ngayon guys, parang kaibigan mo to. Hindi mo pa siguro siya binibigyan ng chance. Or makikilala mo siya sa circle of friends kung hindi mo pa to kilala. Okay, so guys, ito lang naman ang inyong love reading. Hanggang sa muli, God bless and love you. Thank you po, bye-bye.